Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Minsan nakakatuwa, no? Pag yung mga magulang natin nagkikwentuhan, hindi ko alam kung nakikinig kayo sa kwentuhan or meron tayong mga fellowship with our family. Isa sa mga bagay na nakakatuwa at isa sa mga bagay na nakaka-excite pakinggan, yung mga kwento nila about their past. Nakaka-relate ba kayo? Yung nanay at tatay mo, pinag-uusapan nila yung mga exes nila. Alam niyo yun? Alam mo ba, anak, yung nanliligaw sa akin dati, American citizen. May kotse, mayaman. Hindi ko alam anong gusto ko sa tatay mong yan eh. Di ba? Or maybe yung tatay mo nang babawi naman, alam mo anak, yung nililigawan ko dati, yung naging girlfriend ko dati, sobrang ganda. Pisay, ganda ng ngipin, pag ngumiti, nakakatunaw. Ang ganda ng mga nails niya, color red. Di ba? Yung pag nag-lipstick, red na red, malakulay rosas. And nakakatuwang pag-isipan. Tapos, ito yung isa sa mga bagay na nakakatuwang sinasabi nila eh. Alam mo ba, Josh? Siguro kung nakatuluyan ko yung American citizen na yon, wala kayo ngayon ni kuya mo. Have you ever heard that? For sure, pag yung, anak, yung nililigawan ko dati, yung naging girlfriend ko, siguro pag yun ang nakatuluyan ko, wala ngayong Doc Josh, wala ngayong Pastor Jomel sa harap ninyo. But have you ever think of this? Na tinignan mo nga yung exes nila. Grabe, ang ganda nga ng mga exes, ang papogi nga ng mga exes, no? But despite of their situation, despite of their experiences, despite of their seasons, despite of their, their past, man, bakit silang nagkatuluyan? At titignan natin dito, yes, ang gaganda ng mga exes nila, ang gagwapo ng mga exes nila, pero bakit sila ang nagkatuluyan? Simple lang, kasi sila yung will ni Lord. At dahil nangyari yung will ni Lord, ikaw ay nandyan ngayon. Because you are that one. Na pinili ng Panginoon at hindi ka aksidente. So hindi naging aksidente yung pagmamahalan ng mga magulang mo, nanay at tatay kinasal at then, bang, nandyan yung Gerald. Bang, nandyan yung Charles. Bang, nandyan yung Melaine or nandyan yung Joanna Mel. Hindi aksidente. Dahil ang nangyari sa buhay mo, kung bakit ka nandyan ngayon, ay will ng Panginoon. Amen. Jeremiah chapter 1, verse 4. I read these verses last week, pero gusto kong bigyan ng diin at gusto ko nang bigyan ng pansin itong mga verses na ito. Pakiusap lang sa mga tropa natin na nandito, please iwasan po natin na tumayo. Iwasan po natin na makipag-usap, makipagdaldalan sa ating mga katabi. Let's give a high respect sa salita ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I will be excited listening the Word of God today. Hawakan nyo muna at i-hold nyo muna yung kwento ninyo. Mamaya magkwentuhan kayo sa D-group. Amen? So please respect the Word of God. In verse 4, it says here, the Word of the Lord came to me saying. The Word of the Lord came to me saying. Sa Tagalog, ang salita ng Panginoon, sinabi sa akin ng Panginoon. Sinabi sa iyo ng Panginoon, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi niya sinabi kay Kuya Mark at sabi ng Panginoon, Kuya Mark, sinabi ko sa ito at i-relay mo kay Pastor Jomel. No. Sinabi sa iyo ng Panginoon kasi He is a personal God, He is an intentional God. Every time He gives our calling, every time He calls us, every time He gives something sa atin very personal. Hindi nakalagay dito na the word of the Lord came to them and please relay it to Jomel. Nakalagay dito, the word of the Lord came to me because, it was came to me. A personal encounter natin sa Panginoon, a personal and intentional calling natin sa Panginoon. Sino dito naniniwala ng Panginoon natin ay personal? Sino dito naniniwala ng Panginoon natin sobrang intimate? Na kapag tinawag ka niya, hindi na niya pwedeng baliin yung pagkakatawag niya sa'yo. Wala nang bawian. Amen? And I think, God chose us to last. So dito, nung simula nung tinawag ka ng Panginoon, gusto mo manatili.
Sino dito naniniwala na tinawag ka ng Panginoon at wala ng U-turn? Mahina. Wala ng U-turn. Once I'm cold, I'll always be cold. At naniniwala ako na tayo tinawag ng Panginoon hindi lang para mag-last for a week, but to finish our race. Amen? John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Ako po naniniwala ko na whether we like it or not, hindi naman talaga natin pinipili ang Panginoon eh. We have tendencies, we have proclivity na parang pag pinapili ka, si Lord o gala? Lord, gusto sana kita eh. Kasi syempre, alam mo naman, first time ko pupunta sa Baguio. We are not choosing God. Left on our own, we're not choosing God. We will not choose God. Praise God, may mga tao na nagpapakita sa atin at may nagpupush sa atin na, hey, piliin natin si Lord kasi mahal niya tayo eh. But even those people who are encouraging sometimes don't choose God. Left on our own, ako bilang pastor, si Bishop bilang Bishop, si Doc Josh bilang leader ninyo, mga PAM leaders ninyo, left on our own, we will not choose God. But praise be to God, yes, we did not choose God, but the good thing here, God chose us. So hindi nakadepende kung pipiliin natin si Lord. Nakadepende kung paano tayo tinignan at pipiliin ng Panginoon. So, sabi dito, pinili kita, at inappoint kita para humayo at para pumunta. At para pag pumunta ka, you will bear fruit and remember that your fruit should remain. Sino dito ang naniniwala na mamumunga siya someday? You are not just a fruit, but you are a fruit that will bear fruit someday. Sino ang nananalangin dito na you will be discipled? Sino dito nananalangin na you will disciple someday? That is our calling. And when you disciples, the Bible said, your fruits shall remain. So whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. So ang purpose natin na hindi lang tayo pinili ng Panginoon para patawarin. Hindi lang tayo pinili ng Panginoon para iligtas, kundi pinili tayo ng Panginoon para mamunga. Sabihin mo sa katabi mo, anong bunga mo? Soon meron na. Now, if you're going to read this verse 1, or verse 4 ng Jeremiah chapter 1, ibig sabihin nun, pinili na. Pinili ka na. Pinili ka. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka. Pinili tayong lahat. Jeremiah chapter 1, verse 5, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Sino dito naintindihan yung kanyang calling last week? Malinaw na sa kanya yung calling niya. Ang calling ko po, Pastor, ay, ako po'y madi-disciple at magiging follower ng Panginoon. Pero more than a follower, I will make followers. I will bring these people to you kasi yun ang calling ko. Sinong naniniwala? Taas ang kamay. Na tinawag ka ng Panginoon, hindi lang para patawarin at iligtas, kundi pinili ka ng Panginoon para mamunga. So, this is God calling Jeremiah. Yes, the word of God came to me, sabi nun sa verse 4, but in verse 5, sabi ng Panginoon, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you, I appointed you a prophet to the nations. So I want you to underline this phrase, I formed you. I formed you. Sabi niyo, I formed you. So the word form in this verse ay nagpapakita na ang Panginoon ay sobrang lalim at sobrang intimate ng pagkakakilala sa iyo. Here's the thing. The way God was fully aware of who Jeremiah was, even before he was formed in the womb, is the same way He is fully aware of who you are. Gusto kong malaman mo na alam kang gawin ng Panginoon at ngayon kilala ka niya kung sino ka. And as your Creator, He knows more about you than you can ever know about yourself. I told this last week ago.
last week, yeah. I want to explain that. Sino dito kilala niya ang sarili niya? Hindi kayo nagtaas ng kamay kasi hindi niyo kilala yung sarili natin. Di ba? Sometimes, we don't know ourselves. Alam mo ba ang bilang ng buhok mo? Sino dito magsasabi na, Pastor, alam ko ang bilang ng buhok ko, 10,351 point and a half kasi yung isa napulit kanina. Sino dito alam ang hibla ng kanyang eyebrows? Wala. But the good thing, God knows that. He knows the number of our hair. Ganon ka-intimate ang Panginoon, ganon ka-personal ang Panginoon. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, kilala ng Panginoon niyang sarili mo. Why? Because He formed you. He is your creator. And how do we try to know ourselves? How can awareness of how God knows you change the way you see yourself? Simply, this one, He formed you. Alam niyo itong phrase na to, ang ibig sabihin ng I formed you in Hebrew meaning yatsar. Yatsar meaning to mold into a form like a potter forming a clay. Now, gusto ko kayong tanungin, how do you think your identity was formed? How do you think your identity was formed? Papaano po nabuo yung identity ninyo? Minsan, kinukuha natin ang identity natin sa society. Pag lahat ay maputi ang mukha, dapat puti na rin ang mukha mo. Really? Pag hindi maputi, hindi daw maganda. Pag hindi naka-braces, mahirap. Kay Doc Josh. Kaya kahit hindi sungki yung ngipin mo, at walang mga gulo-gulo yung ngipin mo, nagpapa-braces ka. Bakit? Lahat ng kaklase mo, grabe, naka-braces kami. Di ba? At pag hindi ka naka-braces, hindi ka in. Sometimes, kinukuha natin yung identity natin sa sinasabi ng society. Kung ano yung nakikita natin sa social media, grabe, they went to Boracay na. Unlike us, Dad. Hindi mo alam na inutang lang din nila yung pamburakay nila. Na sometimes, we are being shaped doon sa part na, grabe, kung lahat ay naka-Jordan shoes, dapat ako rin. Hindi mo naman kaya pa. Don't make the social media as your identity. Sino yung nagsishape ng identity mo? Your relationship? Paano kapag broken yung relationship natin? Di broken ka na rin. Paano kung broken yung marriage natin? Di mas broken ka. Or maybe pag broken yung family mo, itong si tatay ko talaga, hindi na natuto, sabongero, lasinggero. Or yung nanay mo, bakit yung nanay ko ganito? Mahilig magluto ng dinakdakan. At si Lebron, nanonood siya kung paano yung dinakdakan, yung kalaban. At ngayon ako naman ang dinadakdakan. Homograph. Tamawa kayo, ano yung homograph? but look at this. Sometimes, nakabase at inahayaan natin ng society ang mag-shape ng identity natin. Tama? Or maybe our failures. At tingin mo, kapag bumagsak ka sa isang exam, katapusan na ng mundo mo. Lagi ko sinasabi kay Glenn, take time. Slowly but surely, master your college. Joke lang. On time. Sino dito gusto on time pumasa? But, wala sa failures mo, at hindi sa failures mo nakabase kung gaano ka kamahal, kung gaano ka kaimportante, at kung gaano ka ka-valuable sa Panginoon, dahil ang Panginoon nagbibigay sa iyo ng identity, at hindi mo kailangan kuhanin ang identity mo sa mundo. So what I'm trying to say here is that our identity was not formed because of the society, but because of God. Because identity is not achieved, it is received. Hindi ina-achieve ang identity. Nire-receive sa Panginoon ang ating identity. At kapag hindi natin naintindihan ang identity natin, at pumasok ka sa isang community, kawawa yung community. Kahapon sa mentoring namin, pinakita namin kung gaano ka-importante ang individualism. By the way, walang masamang mahalin ng sarili. Sino dito mahal ng sarili? Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Kasi pag hindi mo minahal ang sarili mo, paano ka magmamahal ng ibang tao? Love your neighbors as yourself. How can you love other people without loving yourself first? So there's an art of loving yourself, Cizi. Di ba?
So, this part, mahalaga yung part na kilala ko yung sarili ko. Kasi kung ang success natin ay nakabase sa identity ng pagiging mayaman, bakit ang dami nagpapakamatay? Sino dito 10 lisensya? Sino dito ang daming titles? Dr. Jomel D. C. Gomez. CD, VCD, DVD. Lahat ng DD nasa iyo na. Pero ba't ang dami mga successful, quote and unquote, successful people na depressed, nagpapakamatay, nambababae, naglalasing, nagsusugal, because they're not whole. They don't know who they are sa Panginoon.